is come and to seek, is come to seek and to save that which was lost. Lahat ng taong makasalanan nawala. Patay spiritually. At ninyo, nung tawagin siya ng Diyos, Adan, anong ginawa ni Adan? Palapit ba? Hindi ganun. Alam mo, nung ang tao hindi pa nagkakasala, napaka-normal ng communication, ng communion. Pero nung tumawag ang Diyos, Adan, patakbo na, patikar na si Adan. Alam niyo ba ang tao ngayon? Tawagin ng Diyos. Hindi na nga nakakalakad yung nangangaral, tatakbuhan pa. Ang tao hindi palapit sa Diyos. Patakbo yan sa Diyos. Hanggat hindi naliligtas yan, iiwas yan ng iiwas. Bakit? Mayroon kang naputol na spiritual na communion, relationship with God. The meaning of death is separation. Ayaw ba? Kaya ang tao ay namamatay physically, humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. At kapag ang tao ay physically patay, hihiwalay na siya sa kanyang pamilya. Bakit? Alam nga namang habang buhay pang kasama yung katawan niya. Pag ilalagay na yan sa libingan. So, ang ibig sabihin ng kamatayan, separation. Separation ng iyong katawan sa iyong loved ones. Separation ng kaluluwa sa iyong espiritu. At itong matindi, separation from God because of sin. At pag dinala na ang tao sa impyerno, ang tawag doon ay eternal separation. Why good works cannot save? Sound. At okay ka lang. Wala ba rin? Yung isa din, papat nga. Sound. Diyan ang problema. Hindi sa microphone. Kasi ito ay labanan eh. Spiritual na labanan to. Okay. So, mapapansin po natin mga minamahal na good works cannot save dahil ang nilinaw ni Pablo, ang makasalanan ay patay. Meron bang taong kayang buhayin ang kanyang sarili pag namatay? At meron bang patay na nakakagalaw at nakakagawa? Bakit hindi mo kayang iligtas ang sarili mo? Patay ka nga. Patay ka. Lahat ng makasalanan, patay. Bakit? Ang sabi ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi libre ang kasalanan. Ano ho? Tabayagan, hindi libre. Pupor, hindi libre. Sorbetes, hindi libre. Gulay, hindi libre. Lalo naman yung kasalanan, hindi libre yan. Pagbabayaran natin yan. Kung ano itinanim ng tao, siyang aanihin niya. Ngayon, ang tao'y makasalanan. Kaya ang kabayaran, kamatayan. At dahil ikaw ay patay spiritually, paano ka makakagawa? Tama ba? So, yun ang number 1. Good works. Kaya sala ho yung kayo nakikinig ng mga mangangaral. Ang dami kong mangangaral. Ako'y nakikinig ng debate. Ako'y naiinis eh.
Ano? Hindi mo lang kayang pakialman yung pwedeng gawin ng Diyos. Pero nagingit-ngit ka. Dahil ang tao hanggat hindi kinikilos ng Diyos, talagang sumang, bulag, matigas sa katotohanan. Manhid sa katotohanan. Patay kasi. Patay eh. Pandalawa. Verse 23. Verse 23. Good works. Good works. Tuloy, mga minamahal. Isang malalim ding silip na yung good works ay wala talaga ho niyan. Verse 2, ano po sabi ng verse 2? Na inyong nilakaran nung una, sayang ano? Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Tingnan niyo ho ba? Tingnan niyo po ang taong makasalanan, saan nakaayon? Saan nakaayon? Tingnan niyo ha, ang tao hindi makakagawa ng mabuti para maligtas. Bakit? Hindi naman ang tao nakaayon sa Diyos. Saan nakaayon ang tao? Tingnan niyo, na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Alam niyo ba ang tao kung saan nakahilig? Tingnan po natin kung saan nakaayon. Para makita natin kung gaano kasama ng tao'y nakaayon sa sanglibutan, silipin natin muna ang 1 John chapter 5, verse 19. Tingnan niyo po ha. 1 John chapter 5, yan. Okay na yan. Yan, ayos yung lakas na yan. Verse 19, mga minamahal. Salamat po sa Panginoon. Nalalaman natin na tayo'y sa Diyos. At ang buong sanglibutan ay nakahilig saan? Saan nakahilig ang sanglibutan? Sama-sama. Ngayon, yung taong hindi ligtas, saan nakahilig? Hindi nakaayon sa Diyos, nakaayon sa sanglibutan. Therefore, ang tao hindi talaga maliligtas by good works. Why? Sapagkat ang tao po ay slave of evil nature. Slave of evil nature. Ang tao po ay hindi pwedeng maligtas sa magitan ng mabuting gawa. Una, dahil siya spiritually dead. Pandalawa, slave of evil nature. Ang tao po'y alipin ng masamang kalikasan. Ang tao po'y nakahilig, nakaayon sa masama. Tama ba? Alam niyo po, ang tao sa pagiging makasalanan, napapahiya lang yan. Pinagbibigyan lang niya ang Diyos. Pero not necessarily mean hilig niya ang Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Matigas po ang ating pangungusap. Good works cannot. Hindi maaari. Hindi pwede. Bakit? Patay ka nga eh. Pandalwa, saan ka nakaayon? Sama-sama. Ituloy natin ang talata. Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Tignan niyo ha? Dapat ang baptist, hindi kung ano yung uso din. Tayo hindi nakaayon ng mundo pag ligtas ka na. Tama ba? Hindi na tayo kaayon. Kasalungat na tayo. Tama? Okay, ang sabi, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Merong masamang impluwensya na nagdudumina, nangungontrol, nagmamaneho, nagmamanibela, nagpapatakbo sa buhay ng taong makasalanan. At hindi yon ang Diyos. Ano ba ang driver ng inyong buhay? Hindi ang Diyos. Hanggat hindi ka ligtas. Naniniwala ho ba kayo dyan? Oo. Marami dyan eh. Ang driver yan eh. Alak. Babae.
sugal. Kaya sila galit na galit sa preacher eh. Killjoy daw eh, mga pastor na yan. Depende. Are you with me? Saan nakaayon ng tao? Ano pa pagsalitang nakaayon? Kumbaga isang ano ba tayo? Pulse. Yung rumaragas ang tubig. Lakas. Isang malaking pulse, ano? Yung rumaragas ang malakas sa tubig, ang tendency ho na pababa lagi. Wala kang makikitang tubig na rumaragas mula sa pulse na pataas. Tama ba? Ganyan ho yan. Imposibleng gumawa ka ng mabuti ay tangay ka ng malakas na daloy ng impluensya ng kasalanan. Naintindihan nyo ba yan? Kaya kulto, yan nagtuturo, magpakabuti ka lang maliligtas. Di mo kaya. Kaya nga sabi ng talata, hindi sa inyong sarili. Hindi sa magitan ng gawa. Bakit? Una, patay ka. Ang bigat na puntos na yon. Tama? Tapos yung patay na yan, anod-anod. Tama ba? Anod-anod ng dyablo, ng masamang kalikasan. Aywa kung alam dito yung umang. Lagi ko nauli sa inyo yung umang. Sino nakakaalam ng umang? Oh, alam na yan. Oh, alam ninyo. Ano yung umang? Shell, para suso. Diga? Pero sa totoo na po, yung umang na yun ay walang laman. May pumapasok doon na, na stranger. Halimbawa, isang susong hapon. Alam niyo ba yung susong hapon? Yung malaki, nangangain ng halaman, tumatagpas. Yan ay halimbawa, empty shell, papasukan ng umang. Ang nagpapagalaw doon, hindi na yung laman ng hapon, yung susong hapon. Yung umang na. Alam niyo ba, ang tao na ang nagpapagalaw, patay ka na eh. May nagpapagalaw sa iyo, evil spirit na. Hindi na Diyos. Kumbaga sa suso, empty ka na eh. Hindi na yung ikaw mismo ang nagpapagalaw at ang Diyos mismo. Napasok ka na ng ibang nagpapagalaw. At kita niyo halatang hindi Diyos nagpapagalaw, saan ka nakaayon? Saan ka nakaayon? Tama ba? Maliwanag ko ba? Yung iba nakapagbasa ng Biblia, nakadampot ang talata, akala mo alam na. Pride lang ang alam sa talata. Hindi naman talaga kaayon ng talata. Sana maintindihan po natin yan. Kaya, kung iniisip mo, mabait kang tao, salamat naman. Pero huwag masasabihin, yapat mabait kang tao, hindi ka makasalanan. At huwag masasabihin, yapat mabait kang tao, kaayon ka talaga ng Diyos. Ito hindi mo kayang iwanan ang mundo hanggat hindi ka patutuong na kay Kristo. Tama ba? Ang Diyos pinagbibigyan mo lang, pero hindi mo kaayon. Bakit? Ang tao hanggat hindi ligtas, pagiging makasalanan, kaayon ng sanlibutan. Bakit? Isa kang suso na walang laman. Merong nagmamaniobra ng iyong buhay. Tama ba? At yun hindi ang Diyos. Dahil kung ang Diyos ang nagmamaniobra ng buhay, hindi pahirapan sa iyong sumimba. Tama ba? Hindi pahirapan sa iyo magbasa. Lalaban ka sa lakad ng mundong ito, hindi ka aayon. Bakit? Ang nagmamanibela sa iyo ay Diyos eh. Pero bakit lahat ng gusto ng mundo ay gusto mo rin? Bakit kaisa ka ng mundo eh? Tama ba? Sana maliwanag po sa atin yan. Kaya pagdating po ng verse 3, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon
ay nangabubuhay sa kahalaya ng ating laman. Yun po ang ating lifestyle. Puro kabastusan. Takot at takot maging banal. Na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, wala ho tayong self-control. Lahat ng gusto, kahit mali. Bakit? Yun ang inaayunan. Di ba? At tayo no ay katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Kaya pagdating ng verse 11, sa Roma 6:11 and 12 naman, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kay tunay na mga patay sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Ang kinausap naman ay iglesia ng taga-Roma. Same thought, same concept, na ipinapayo na kung ikaw ay ligtas na, dating ikaw ay maniobra ng kasalanan, dapat ngayon hindi na. Tama ba? So, ibig sabihin, kaya mahirap at imposibleng maligtas by good works. Tingnan po, Roma 6:12. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsisunod sa kanyang mga pita. Ayaw ba kung ano ang nag-ahari? Nagdudumi na? Nagkukontrol? Nagpapatakbo? Nasusunod? Na napakalakas na pagsunod? Na kinasanayang pagsunod? Kinamulatang pagsunod? Saan tayo namulat na pagsunod? Sa pagsuway. Hindi ho tayo namulat sa pagsimba. Hindi ho tayo namulat magbasa ng Biblia. Tayo namulat sa pagiging makasalanan at pasaway sa Diyos. Tama ho ba? Ngayon kung ikaw na may Kristiyano at gayang ka pa, hindi ka tunay na Kristiyano. Hindi ganyan ang Kristiyano. Nagkakamali ka. Tama ba? Wala hong namula sa atin ditong mapanalangin agad. Wala hong namulat dito sa ating nagme-memorize na agad ng verse. Lahat tayo nasanay sa kasalanan at kinahiligan ang kasalanan. Kaya paano kang maliligtas sa mabuting gawa? Hindi naman talaga hilig mo yan. Sapagkat wala kang pwedeng gawing mabuti kung wala ka sa mabuti. At yan ay ang Diyos. Isaiah 64 verse 6. Andiyan pa ba kayo? Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran, yung nakakala mong katwiran, ako'y mabait, ako'y binyagan, kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Mind you, di ka mulat. At ang lahat ng aming katwiran ay naging parang basahang marumi. Lahat ng ipinagyayabang mo, kabaitan, bautismo, binyag, mapagkawang gawa, hindi uubra yan. Basahang marumi lang yan. Sa paningin ng Diyos. Bakin kanyo. Tuloy natin. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. At tinatangay kami ng aming mga kasamaan. Tingnan nyo ha. Anong tumatangay sa tao? Hindi Diyos. Saan nakaayon ang tao? Hindi sa Diyos. Ang tao nga'y sumang sa Diyos. Ang tao nga'y tutul sa Diyos. Ang tao nga'y kontra sa Diyos. Hanggat hindi ka ligtas. Paano ka maliligtas niyan? Sa gawa mo. Yung inaakala mo, ang galing-galing mo, basahan palang marumi lang sa Diyos. Tapos saan kayo tinulad? Sa dahong lanta. Oh, ang dahong lanta, iagis mo, tangay ng hangin. Ang tao ay tangay ng kasalanan, ng kasamaan. Kaya hindi makaalis sa alak. Tangay. Hindi makaalis sa sigarilyo, sa sugal, sa kamanyakan. Maraming uri ng kasalanan ang umaalipin sa buhay ng tao.
na hindi ka makakalaya hanggat hindi ka tunay na naliligtas. Maliwanag ho ba yan? Pagpalagay ni Kimay katwiran, hanggang saan ang abot niyan? Ako'y mabait. Pag nagsumbong ang asawa mo, palpak ka na eh. Tama ba? Halimbawa, ako, kagala mo, galing-galing mag-sermon. Natatakot ako pagka in-interview niyo si Mrs. Baka ang nakikita lang ninyo sa aking mabuti, panglabas lang. Pero may nakakakilala sa akin, pagkatao, ang Mrs. ko. Ay ba, lahat ng inyong pinagyayabang na kabutihan, panglabas lang yan. May nakakakilala sa iyo. Higit sa lahat ay ang Diyos. Tapos pag-uubrahan mo ang Diyos, sino ka? Ay ang sa Diyos, hindi lang kitang labas mo, pati ka ibuturan ng puso mo. Paano ka maliligtas sa mabuting gawa niyan? Maliwanag ko ba? Jeremiah 13 verse 23, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung makagagawa naman kayo ng mabuti, kayong mga bihasang gumawa ng masama. Saan bihasa? Kaya yabang lang yung kayo nagpapakabuti, yabang lang yan, panglabas lang yan. Ang sabi ng Panginoong Diyos dyan, Panginoong Jesus, para kang libingan na pinunturahan sa labas, pero ang loob, masangsang, malansang amoy ng kalansay. Yung inakala mong mabuti, panglabas lang yan. Pero hindi totoo yan. Kasi kita ng Diyos kung saan ka nakaayon at kung ano yung tumatangay sa'yo. Right? Kaya biyayang ikaw'y maligtas. Bakit? May Diyos nang tumatangay sa'yo. Kaya hindi na mahirap sa iyong sumumba. Tama ba? Magbasa ng Biblia. Tuwan-tuwa ka sa Diyos. Kaya ang tunay na kay Kristo, isang bagong nilalang. Jeremiah 2:22. Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya. Ano ba yung lihiya? Pampaputi. Nako, wala na. Given na yan. Pag yan ang kulay na natin talaga yan. Ano? Ang sabi dyan? Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon. Stage site na sabon. Local na sabon. Kiniskis mo. Nagbaku-baku tuloy. Sumobra ang tapang ng chemical. Ano sabi dyan? Bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon. Anong idea naman? Hindi mo talaga ito sabon nga kundi may dinidin lamang. Kung talaga ikaw'y ganyan, hindi ka na mababago. Kaya sabi mo, papakabuti ako'y maliligtas. Magbunton ka na ng maraming sabon, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Maligo ka na sa lihiya, hindi mo kayang baguhin ang buhay mo. Dahil ang kaligtasan ay hindi sa mabuting gawa. Maliwanag ho ba? Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang kasamaan mo. Sabi ng Panginoon, hindi mo ako kayang takluban ng iyong binyag, ng iyong bautismo, ng iyong relihiyon. Kilala kita kung sino ka. At hindi mo kayang alisin yung nakikita ko sa iyo. Bakit? Hindi mo kaya. Good works cannot save. Then number 3, diyan pa ba kayo? Good works cannot save. Number 1, spiritually dead. Slave of evil nature. Then verse 3. Tingnan niyo po ang verse 3 ng Efeso. Balik po tayo sa verse 3. Ano sabi ng Bible? Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. Take note. At tayo nooy,
katutubong mga anak ng kagalitan. Ano ba? At tayo nooy, sabi sa Efeso, na mga naligtas, na pinapaliwanag niya kung paano kayo naligtas, hindi sa inyong gawa. Bakit? Patay kayo. Pantalwa, nakaayon kayo sa masama. Yun ang nagkukontrol ng inyo. Pantatlo, kayo'y katutubo. Ano yung salitang katutubo? Likas. Nature. Halimbawa, ano ba ang nature? Lagi kong sinasabi ko sa inyo, bakit kapag ang isda inalis mo sa dagat, mamamatay? Bakit kapag ang isda inalis mo sa dagat, mamamatay? Dahil ang nature nila, pang tubig. Tama ba? Bakit naman ang ibon, ilubog mo sa dagat, mamamatay? Kasi ang nature nila, lumipad. Bakit ikaw ay nabubuhay sa kasalanan? Kasi anak ka by nature ng dyablo. Masakit mong salita yan. Ang tao po'y anak ng kagalitan. Ano ba salitang kagalitan? Hindi cute. Ano? Ibig sabihin pala mga minamahal, ang tao pala'y likas na anak ni Satanas sa pagiging makasalanan. Paano ka maliligtas pagiging mabuti mo? Hindi ka nga mabuti. Bakit? Sa Satanas ba mabuti? Darating ba pagkakataong sa Satanas bubuti? Hindi. Anak ng kagalitan. Tayo pala'y sa pagiging makasalanan, yung iba nga ay sabi, saan ka pinaglihi? Yeah. Ikaw ba'y ipinaglihi sa sama ng loob? Sabi, ba'y gagaya iyo, tsure, kaya tayo pinaglihi sa sama ng loob. Kumbaga, ikaw ay anak sa sama ng loob. Di ba? Ganito naman. Ang tao'y anak ng kagalitan. Likas na anak ng kagalitan. Tingnan po natin Roma 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan ng kalikuan ng mga tao. Lahat ng taong makasalanan ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. Likas na anak ng kagalitan. Hanggat hindi ka ligtas, hindi mo kayang alisin ang pagiging likas ng anak ng kagalitan. Tama ba? Kaya mali yung evolution. Yung bangka lang nga kahit anong tagal, hindi kaya maging ahas. Yung ahas, hindi pwedeng maging buhaya. Kaya anak ka ng dyablo, hindi mo kaya maging anak ng Diyos. Maliwanag ba? Pang-apat na dahilan. Not only spiritually dead, slave of evil nature, Satan's children. Number 4, self-spiritual disability. Self-spiritual disability. Yan pa ang malupit ho. Sa pagiging makasalanan, ay tayo po'y disabled spiritually. Una, sinabi na nga natin patay Ako since 2 years old, hindi na ako nakakalakad. At nung ako ay siguro ay mga 6 years old hanggang 5 years old, bigla ko noon ay parang ang aga kong magmalay sa buhay. Baka ako noon ay 5 to 6 years old na sa mga lola ko, hanggang 7. Taong bintana ako. Pagka maaga, ako'y nasa kanluran na bintana. Bakit? Mainit Pagka hapon naman,
Ako'y nasa silangang bintana kasi nandoon ang araw. Maghapon na yan. Alis lang ako sa bintana, iihi, kakain. Kitang-kita ko sa parang yung mga nagluluksong baka, nagbabanggol lata. Nasa bintana ako. Gustong-gusto kong pumunta. Gustong makipaglaro. Pero hanggang tanaw na lang ako. Dahil makakapunta lang ako doon kung may magbubuhat sa akin. Naintindihan niyo ba yun? Ano ba maraming tao? Hanggat niligtas. Kita naman nila ang ating ginagawa eh. May itong mga ito nakakagawa ng ganon. Kita nila. Pero hindi nila kayang gawin. Kasi liban na lang buhatin ng banal na espiritu. Kasi ang tao spiritually disabled. Naintindihan niyo ba gayon? Kaya wala silang gawin, usigin ka na lang. Kasi bakit? Sa totoo na, sa likod ng kanilang pag-uusig, inggit yun. Ba't itong mga ito nakakagawa ng gayon? Kasi hindi nila kayang gawin yan hanggat hindi paligtas. Kasi disabled. Are you there? Tignan niyo, sabi ng verse 1 hanggang 2. At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Patay na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito at ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng espiritu ng ngayon gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Verse 5, bagamat tayo mga patay, talagang disabled, patay. Pagdating po sa John 6:44, tingnan niyo po, John 6:44, walang taong makalalapit sa akin. Ang tigas ng kanyang salita. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ang Ama ang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. Wala hong kusang lumapit sa Diyos, may naglapit sa atin sa Diyos. Are you there? Kaya sasabihin mo, pipilitin ko kayo gagawa ng mabuti, ako'y maliligtas. Hindi. Sabi ng Diyos, wala makakalapit sa akin. We are spiritually disabled. Self-spiritual disability. Ang 1 Corinthians 1:18, sapagkat ang cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Pagdating ng 2 Corinthians 4 verse 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, patay na, bulag pa, hindi makakalapit. Kaya hindi tayo maliligtas sa ating sarili. Finally, second to the final, why good works cannot save? Salvation is by grace. Kaya hindi by good works eh. Kasi ang kaligtasan ay by grace. Are you there? Ano ba ang biyaya? Balik tayo po sa Efeso chapter 2 verse 5. Bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. So, hindi yan sa iyong gawa. Ito'y kaloob, biyaya. Kaya yung manampalataya ka, bigay din ng Diyos. Yung makapagsisi ka ng iyong kasalanan, bigay din ng Diyos. Hindi sa iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kaya liban na lang ikaw ay dalhin ng Ama sa anak, hindi mo kayang maligtas. Kahit patalian ka na ng simbahan, sasama lang ang loob mo. Bakit? Hindi naman ito ang gusto mo eh. Diga? Para yung batang ayaw pumasok, talagang alpog ka eh. Bakit? Isa masama ang loob ng mga magulang, yung mahal ng tuition niya ayaw pumasok. Ang magulang muna ang may gustong ikaw ay napasok, pero ikaw bilang estudyante, ayaw mo. Tama ba? Kaya hanggat hindi ka ligtas, sasama lang ang loob mo na pilitin kang maglingkod sa Diyos. Verse 8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas.
Salvation is by grace. Nilinaw po ang by grace dyan. Ito'y hindi sa inyong sarili. Kaya pagdating ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya ang kaligtasan po'y hindi sa gawa, kundi sa biyaya. Tama ba? Basahin po natin Roma 11 verse 5. Malapit na po ang magtapos. Kita ko sa inyo tapos na kayo. Ang dali rin yung pumago salita ng Diyos. Hindi nyo ba alam, maiisahan kayo ng jablo dyan? Manalangin mo kayo nalaban pag naikinig na salita ng Diyos. Kalaan nyo bago dumating ang linggo, tapos uupo ko dyan, wala ring nangyari. Sayang. Tama ba? Romans 11 verse 5. Tignan nyo, 6 na. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. So, pag sinabing biyaya, hindi gawa. Kaya nga, good works cannot save. Why? Salvation is by grace. And if it is by grace, it is not by work. Tama ba? Hindi mo sabi talata, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Bakit? Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Tama ba? Kasi kung yung nakuha mo sa gawa, ano yan? Pagsisikap yan, trabaho yan, hindi yan kaloob. Pag sinabing biyaya, wala kang part. Ibinigay sa iyo ng Diyos. Tama ba? Then finally, in the last. Why? Ano yan? Good works cannot save. Spiritually dead, slave of evil nature, Satan's children, self-spiritual disability, salvation is by grace. Then number 6, verse 10. Sapagkat tayo kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mamabuting gawa. Yan pala ang tamang patas. Tayo nilalang kay Kristo. Hindi ito yung creation, yung katulad kay Adan kay Eva. Si Kristo ang gumawa ng kaligtasan sa iyo. Ang pagkalalang dyan, iniligtas ka ni Kristo para sa mabuting gawa. Hindi gagawa para iligtas. Tama ba? So, number 6 in the last, sequel of saving faith. Ang good works ho ay bunga, hindi paraan. Tama ba? Kaya kapag ikaw na may naligtas, huwag ka namang abusado, ay biyaya ng Diyos ako'y naligtas. Kapag naligtas ka, may bunga yan. Yan na yung paggawa ng mabuti. Tama? Hindi ho tayo maliligtas sa magitan ng paggawa. Pero pag naligtas ka, ikaw ay gagawa. Hindi ho pwedeng ligtas ka na walang gawa. Kasi bunga yun. Pero ang gawa, hindi makapagliligtas. Maliwanag ho ba? Are you saved? Kayo ba'y ligtas na? Hindi sa inyo sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Pero pa ikaw na ba'y napagkalooban na? Sapagkat tayo kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus, para nilikha kay Kristo sa kaligtasan, para maglingkod, sumunod kay Kristo. Kaya yung ligtas, dapat nasunod. Hindi nasunod para maligtas. Tabi manalangin. Mapagpala naming Ama o Diyos sa langit, salamat po sa unang bahagi ng pag-aaral